Simulan na po natin ha. Ito kasi merong bagong issue ha. Noong isang araw sa aking Facebook account, o baka hindi pa kayo naka-follow, magpunta na kayo sa aking Facebook account. Sa aking Facebook account po, meron po akong pinost. At ay hindi pala Facebook ko account ko. Facebook pala ni J. Guibarre, nangaagaw ng content yung animal na yun eh. Gago! Doon sa kanyang live ay sinabi ko na merong isang congressman na bagong involved dito sa di umano ay flood control o ghost flood control o itong issue ng mga insertion. Eh yan po ay yung nagngangalang Sam Versosa. Gago! Siya po ay napangalanan ng bilyonaryo. Hindi po ako nagpangalan yan ha. Sam Versosa, makinig ka ng malinaw. Bilyonaryo po ang nagpangalan sa'yo, yung network na ewan ko kung sino may-ari nun. Pinangalanan ka dahil yung dung daw sa diniliver na mali-malitang pera na ipinakita ni Zaldico, nakita yung sasakyan na Maserati. Yung Maserati po ay ang nagdi-distribute po niya na yung kumpanya di umano ni Sam Versosa. Mamaya papakita natin, may resibo. May resibo. Papakita natin yan. Baka sabihin naman ninyo, chismis. Hindi tayo mahilig sa chismis. Alam mo naman tayo. Yung chismis nga tungkol kay Rapi Tulfo, medyo ayoko pa makisawsaw eh. Ay nako, napagtanong-tanong kasi natin eh. Ayoko naman dating kumakampi tayo kay Rapi. Ayoko kayo ng ganun eh. Kung sa mali, mali talaga yung kung totoo yung sinasabi ng babae ha. Kung totoo yung sinasabi ng babae, mali. At yung mga hirit ng kanyang kapatid na si Mon Tulfo, na kesyo, ano daw yun? Ang dami niya sinasabi. Sablay, kasi may asawa si Rapi Tulfo. At yung mga nagkukumpara kay Pangulong Duterte at kay Rapi Tulfo, si Pangulong Duterte, single yan. Wala akong ano yan, hindi pa ho yan nagpakasal nung panahon na sinasabi nila ng bababae daw si Pangulo. Nag-anal na po siya noon. Itong si Rapi Tulfo, may asawa ho ito. Kaya kung sasabit at sabit lang, kung totoo yung sinasabi ng babae, may sabit itong si Rapi Tulfo. Pero ang punto doon, totoo ba yung sinasabi ng babae? Kasi alam mo naman, marami ngayon ang taghirap na dahil nawala na yung mga Pogo Boys. Nawala na rin yung mga contractor boys. Nababawasan na sila. Kaya naman, umuunti ng supply. Umuunti ng mga SP ngayon. Alam niyo SP? Bahala kayo sa buhay niyo. Hindi. SPO, sponsor. Nyonsor, sabi nga nila. Nyonsor mo yan, nyonsor mo. Ibig sabihin yung mga, yung dati kasi ang tawag dyan, sugar daddy. Ayaw nilang tawagin ng sugar daddy. Nyonsor na daw yan. O SP, ika nga. Ba't kaya SP, no? Hindi po Senator Ping yan, ha? O kaya Senate President, iba-iba. SPO, SP sponsor. Yan ang kanilang mga code. Ngayon, kumihina na negosyo. Kaya sabi nila, meron din ako narinig na yung ibang babae na nagsasabi ngayon, nagpapataas lang ng presyo. Yung amount. Pero yung katotohanan, kung sila ba ay invited, abay may katotohanan daw kasi nag-post, tapos binago-bago yung post eh. Napaghalataan tuloy lalong guilty. Kasi inedit-edit yung post, siguro pinagsabihan, oy, wag mo nang i-post yan. Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo? Alam kaya nung asawa ni Senator Rapi Tulfo na gano'n ang pumupuntang magaganda sa sa kanyang Christmas party? Naku po. Hindi kasi alam mo, yung post na 'yon, gusto ko lang i-discuss ng bahagya ito. Kasi marami nagsasabi, 'di ba? Meron pa nga time minsan nasisilip sa Senado mga magagandang babae. Meron daw kasing kwento-kwento. Kwento-kwento lang naman 'to, pero ako confirm ko. Ayoko na magsalita. May kwento-kwento daw na yung mga staff daw sa Senado, yung mga magagandang staff daw dyan, staff daw ni Senator Rapi. Alam mo, sa loob-loob ko ito ano lang usapan at isipang kalalakihan lang. Siyempre, para ka namang ganahang pumasok. I mean, pumasok sa trabaho, linawin natin pumasok sa trabaho, siyempre magagandang tanawin. Yung iba, ang gusto nila yung nature lover. Di ba? Yung mga ganyan nature lover. Mahilig sa nature. Ito, mountain lover. Gago! Malay nyo lang naman. Mahilig si Senator Rapi Tulfo sa mountain. Di ba? Kaya siguro mountain lover yan. Kaya kailangan yung mga pupunta dyan, mala mountain. Gago! Diba? Hindi, para naman siyempre ganahan ka pumasok kaysa naman isipin mo, papasok ka, tapos makikita mo, kunwari yung mga staff na nasa opisina mo, kamukha ni Laila de Lima, di ba? Dahil hindi ka gaganahan ng pumasok. Diba? Ano ka gaganahan pumasok nung kamukha ni Laila de Lima? Di ba? Uchang ba? Kamukha ni Vice Ganda. Paano ka ba? Gago! Kaya siguro, kung totoo man yung sinasabi nila na magaganda ang staff ni Rapi Tulfo, siguro lang, gusto lang niya yung pumasok lagi.
Gago! Hindi, alam mo, ito. Alam naman po natin lahat, di ba, na si Senator Rapi Tulfo ay mainitin ang ulo. Pag mainitin ang ulo mo, kailangan mo talaga ng mga fresh air, ika nga. Gago! Hindi, syempre, pag mainitin ang ulo mo, gusto mo yung nature, di ba, fresh air? Gusto mo ba yung crowded, amoy lupa na? Siyempre, gusto mo yung fresh air. Yung sariwa pa ang, kaya siguro gano'n ang mga staff niya. Kung totoo man yun, ha? Pero ang lupit, ha? Kasi alam mo, nagulat din ako kasi nakita ko, 250 ba yun o 350 yung tip? Ako medyo, sabi ko nga doon sa mga kaibigan ko, medyo malaking katarantaduhan naman yan. Alam ko na yung ganyang kasi alam ko na yung ganyang galawan. Ginagawa sa negosyo yan, lalo na pag kami talent ka, tataasan mo yung budget para pag nagkatawaran, mataas pa rin. Di ba? It's a business. Ngayon, nagkataon lang, yung sinasabi nitong tip na ganyan, ewan ko kung para saan yung tip na yan. I mean, sobrang laki niyan. Sobrang laki para sa isang tip. Unless, SP ka. Oh. I mean, alam mo yon, unless, binabahay ka. Yan, pwede pa ako dyan. Hindi ako pwede. Pwede pa akong maniwala sa ganyan. Kung 250, 350, binabahay ka niyan monthly. Retainers mo, 350. Ako, kumbinsido pa akong ganyan. Pero yung isang event lang, 350, kalokohan. Gago! Sorry nagpapataas ka lang ating ng budget. Wag ganun. Alam ko yung ganyang galawan ninyo. Abisado ko yung ganyang galawan nyo, pataasan lang kayo ng budget. Di ba? Imposible yan. Kaya, yun lang, gusto ko lang magkomento. Alam mo kung sino sablay dito? Ang sablay dito yung kapatid na si Mon Tulfo. Sinabi nakita ko na aninag ko, ewan ko kung totoo yun na parang sinita ni Ben Tulfo yung si Mon. Si Mon Tulfo, yung matandang kapatid, sablay talaga yan. Ever since sablay yan. Feeling ko kailangan na niyang magmahinga eh. Mamahinga sa trabaho yung pagka-journalist niya. Kung ako sa'yo, Sir Mon Tulfo, magpahinga na po kayo. Tumigil na po kayo sa social media, tumigil na kayo sa media. Medyo yung edad ninyo, yung galawan ninyo, yung tsaka yung mga pananalita ninyo, parang parang ulyanin na. To the point na pati kapatid mo sumasabit na. Mantakin mo sabihin niya na aanhin mo daw yung manoy kung mga ganyang tapos okay lang naman daw kung mambabae, expect niya kaysa naman sa manlalaki. Hindi, okay yun eh. Sabihin mo yan, one, kung hindi public servant, yung kapatid mo. Senador yan eh. Hindi pwede mambabae yan. Okay? Bakit? May ethics na tinatawag. Meron tayong code of ethics sa public servant. Pangalawa, may asawa yung kapatid mo, sir. That's illegal in the law of the Philippines. That's adultery. And may kabayaran, may kaparusahan yan. Di parang nyo tuloy sinasabi na may katotohanan yung mga bintang ni Atty. Libayan nun. Di ba yan isa sa mga niya yung pagdating sa asawa? So, yung mga ganyan mong bitaw, makakasira talaga kay Rapi Tulfo. Sira na nga ngayon eh. Sisirain mo pa. Nananahimik na nga sa mga issue ng korupsyon eh. Sisirain mo pa. Again it did not came from bashers ni Rapi Tulfo hindi nanggaling doon. Nanggaling ito doon sa babaeng inimbitahan, doon sa nag-post na nagpunta doon sa event niya, nanggaling ito doon sa kapatid, yung mga komentong ganyan. So nanggagaling sa inyo, yung kasiraan na tuluyang kasiraan ni Rapi Tulfo. Idol nyo pa naman yan. Gago! Di ba? So, kawawa na yung tao. Mon Tulfo, yung mga style mo, naku, yayariin ka ni Ben Tulfo. Alam mo naman si Ben Tulfo, straightforward din nun na tao. Pagka meron siyang, alam mo yung nag-post? Puro filtered yung niya, yung video niya. Ay, picture niya. Hindi naman ganyan sa personal yun eh. Hoy, bakit mo alam banat ba? Hindi, kwento-kwento lang sa akin. Sabi tuloy nitong isa may nag-post eh. Baka naman may konting 30 pesos kayo. Subscribe na kayo sa nag-post, gago rin eh. Ito. Ano ba sinabi dito? Tapos bigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama, okay lang ang babae, wag lang ang lalaki. Kung gawain mo at estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, wag mo kaming idamay. Naku Sino po. yung may Si Ben Tulfo ito nagsasalita. Inaano niya si yung kapatid niya. Alam mo, tama rin naman kasi talaga eh. Sablay ho si Mon Tulfo. Kaya nga, alam mo, eto kasi, bakit? Si Kiko Barsaga, sinuspend dahil lang sa mga komento niya. Dahil lang doon sa pasayaw-sayaw, yung ganun-ganun. Senator Soto, ano ang basihan ng ethics ninyo dyan sa Senado? Okay lang ba yung ganitong klaseng senador sa inyo?
na may issue ng ganyan? Kasi whether i-deny pa nung babaeng na interview, wala namang ibang halatang tinutukoy kung hindi si Senator Raffy Tulfo. Hindi nyo ba iimbestigahan man lang? Akin, imbestigahan man lang yan. Kasi may mali talaga po. May mali talaga kung totoo yung sinasabi ng babae. Di ba? And you have all the capabilities of doing it. Bakit hindi nyo isubpina yung babae? Yung nag-post, bakit hindi nyo isubpina? Dalawa kasi magkaiba pa pala yun. Nakala ko parehong babae. Magkaiba pala. Iba pala yung na-interview ng isang vlogger na di umano inaalok daw siya ng 250, something like that. At iba pa yung umattend doon sa Christmas party na mga starlet. Iba pa pala. I mean, Mr. Senator, Senate President, this is something wrong. Are we allowing this kind of attitude sa ating mga member o mga senators? Bakit? Kung gusto ninyong malaman talaga ang totoo, o unless dahil nasa majority si Raffy Tulfo, hindi nyo naiimbitahan, alamin nyo. Akin ha, sabi ko sa inyo, gitna ako dito Hindi ako ano dito. Gitna ako dito kasi yung mga ganyang karakas na mga kababaihan, alam ko yung galawan na yan. Alam ko yung galawan na yan. Kaya ipatawag nyo. Ipatawag ninyo. At papaliwanagin nyo, totoo ba to? Kasi this is a crime. If this is true, this is a crime. Di ba? So if there is a crime to be, sana muntik na mangyari. Kung totoo man. Mapigilan. Kasi niyuyurakan ang dignidad at imahe ng Senado. So, imbitahan nyo yung dalawang babae na yan. Alamin natin. Ay, alamin nyo pala. Sorry naman. Hindi ako kasali. Pasensya na. Gago! Hindi, magaling ako mag-imbestiga. Kung gusto mo ako mag-imbestiga para sa kanila. Kaya-kaya ko imbestigahan yan at malalaman ko kung totoo yung presyo o hindi. Diba? Maliho yan, sir. Kasi kung si Kiko Barsaga nga, ang bilis-bilis na sinuspinde dahil sa mga maliliit na issue, ito, malaking issue ito. Diba? Yung malaking issue, ba't hindi nyo pinapansin? To the point, yung kapatid mismo ang parang nagko-confirm. Si Mon Tulfo mismo nagko-confirm na okay lang ang babae yung kapatid niya. Sir, hindi tama yan. So, dapat imbestigahan yan. Kasi ito nga ito nga bagong revelasyon ngayon ng bilyonaryo Iniimbestigahan na ngayon ng bilyonaryo. Dapat tingnan din natin yung mga ganire. Ito. Panoorin natin to. Tila mas lumulutang pa ang kaugnayan ni dating Congressman Sam Versosa sa Maserati na lumabas sa expose video ni Saldico. Alamin kung bakit sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. Iniimbestigahan na ng Bureau of Customs ang luxury car na nahagip sa umano'y expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo. Sukali Trading, okay? Tandaan natin linawin natin. Para lang malinaw. Noy expose video ni resigned Congressman Zaldico. Kasunod yan ng ulat ng Billionaire News Channel kung saan natukoy ng aming team ang official documents ng nasabing sasakyan. Yan. Sold and registered ito sa Sukali Trading mula December. Sold. Ibig sabihin, binenta doon sa Sukali Trading. Ibinenta doon sa Sukali Trading, sold and registered. Ibig sabihin, nakarehistro sa Sukali Trading yung Maserati. Na naandoon sa loob na kung saan nag-deliver si Zaldico ng mali-maletang pera. Bilyon. Nandun yung registration, nasilip ng bilyonaryo. Sukari Trading. December 18, 2024 mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Ang importer ay Brilliance. Tandaan na lang natin Brilliance Incorporation, BI. Yan ang importer, BI, Brilliance. At ang bumili, Sukari. Ibig sabihin, ang nag-import, Brilliance, ibinenta sa Sukali o doon nakapangalan, doon nakarehistro. Matatanda ang inilahad namin sa unang bahagi ng aming ulat na na-trace ang registered address ng Sukali Trading sa building mismo ng networking company na Front Row. So, nasa building ng Front Row yung Sukali. Okay? So, yung Sukali Trading, yung bumili nung kotse, nakatabi ang mali-malitang pera, ang bumili nun, o yung pagmimay-ari ng kotse na yun, ay, ang address ay Front Row, na alam naman natin kay Sam Versosa. Okay? So alam natin yan, siya ang pinuno ng Front Row. Ibig sabihin, ganito yan, para mas may paliwanag natin ng gusto. Ang bumili ng kotse na yon, o may-ari ng kotse na nasa loob ng mga mali-maleta na pera, nasa gilid, ay walang iba kung hindi naka-address at nakatukoy kay Sam Versosa.